Aming gabi ka ng tanan, mga higala nga igsuon. Thankful ta sa Ginoo sa another night nga gihatag niya sa tuwa nga kaigsuonan, no? Luyo sa atong mga pagkamakasasala, luyo sa ato ang pagka dili matinuohon, pero ang Dios maluluyon siya sa atong kinabuhi. Extendan niya atong kinabuhi, tagaan ug lugway ang atong kinabuhi kalaigsoon. Tagaan ta niya panalangin, no? Tagaan ta niya og mga needs, og mga panginahanglanon, no? So, mapasalamaton ta sa Ginoo. So, this evening mga kaigsunan, natay evening devotional natin pagasgutan nga pulong sa Dios. So, if you have your Bible with you, please open in the book of Matthew, chapter 11, verse 28. Nagaingon ang Biblia in English version, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." No, kung sa Bisaya na nga pinulungan mga kaigsunan, ana ang Biblia, ana ang Dios, duol kamo kanako, kamong tanan, nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an, o papahulayon ko kamo. So kini nga verse mga kaigsunan, dili ni naghisgot about kanang pahulay sa kanunay, no? Rest and peace, dili kini siya naghisgot about kamatayon mga kaigsunan, no? This is all about Jesus is lovingly inviting us. Invite niya katong si bisan kinsa nga gikapoy, no? Jesus lovingly invites everyone, no? Tanan, wala exempted, gi-invite ka sa Ginoo katong who is tired, burdened, and weary to come to Him. Katong tanang mga katawhan nga gipangkapoy, nangaluya, weary, na mga kabalaka, nga muduol ta sa Dios, nga muduol ta niya, no? So Jesus is lovingly inviting us, mga kaigsuonan, because I'm sure, no? I'm sure it's one of us natay mga klase-klase nga mga kabugaton sa kinabuhi. Natay mga klase-klase nga mga kaluyahon, natay mga limited ta because we are human. Natay mga weaknesses, no? So gi-invite ta sa Ginoo. So the phrase labor and are heavy laden, kana kunong labor and heavy laden, that speaks about people who are exhausted physically. So kanang labor and heavy laden, nag-describe ka na siya, gi-describe ang mga katong mga katawhan nga so very exhausted physically, no? May mga klase-klase nga mga trabaho, kung usa ka construction worker, so exhausted ka, init, ulan, bug-at imong trabaho, mag-aswat og halublak, aswat og mga kabilya, no? Kung nag-drive kang motorkab, nagpamasada ka, sa klase nga trabaho, naa ka sa government, naa ka sa mga uniform personnel, no? Kasi klase nga trabaho. So, exhausted ta mga kaigsuonan, physically. So, nay kuan mga higala nga mobati ka og kanang kakapoy, no? Physically exhausted mga kaigsuonan. So, Jesus is inviting us. So, we are exhausted physically, not only physical but also in emotional. Na-exhausted ta emotional, natay mga kagul-anan, mga kabalaka, no? Natay mga kabalaka sa ato ang future sa mga bata nato, natay kabalaka sa ugma, natay kabalaka sa itong kaugalingon ug maunsa ta, no? So we are exhausted physically, emotionally, or even spiritually, no? Wala na nato matagaag pagtagad ang ato ang kalag, nga ang feeding dahil sa atong kalag mga kaigsunan is the word of God. Kinahanglan og kanang pulong sa Ginoo ang ato ang kalag aron kini makakaon mga kaigsuonan, because dili kani siya mukaon og mga material nga butang kini nga ato ang kalag, because I believe each one of us, mintras naa pa tay kinabuhi,
no, makadungog ta, makakita ta, makabati ta, naatay soul, no, gitagaan tag soul sa Ginoo kanang kalag, na bililhon kay itong kalag mga kaigsunan nga tuwa kaning pangandaman if ever man maabot ang takna sa kamatayon ni Gala igsuon nga mahilangit ang atong kalag, no, kay wa ta kabalo sa atong time, no, nagisugod sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kung ikaw nagatuo ka ni Ginoong Kristo, dawaton mo siya as your personal Lord and Savior, makaangkon ka sa gitawag na salvation sa atong kalagi-galay. So, balik ta sa atong verse, no? So, kanang labor and are heavy laden, that speaks about people who are exhausted physically, emotionally, or spiritually. So, mo kanay gi-describe mo kanay uh, nag describe ka na siya nga klase nga mga tao kanang labor and heavy laden. So, life's problems, nagantang mga klase nga mga problema, mga suliran, and worries, mga kabalaka, sins, ang mga sala nga atong nahimo, no? Sala nga di nato matapig atubangan sa Dios. Kay sala nga ato ang ginakarga-karga, ginadala sa atong kasing-kasing, no? So, and responsibilities, struggles can make the heart and body tired. So mo ka na isa nga makahatag kaluyahon sa ato ang lawas, no? Kana kuno una problema, ikaduha worries, no? Kung ikaw jud mabalaka ka imong lawas, apil jud siya kuan mo luya jud pud siya. Butang gani sa Bible nga dili ka dapat mabalaka kay ang kabalaka dili makadungag og kinabuhi, no? So kung na-possess nato ng mga problema, daghan tang klase-klase ng mga problema, even financial, no? Kay mahal ang mga palaliton, ang gasolina mahal, so apektado ang mga groceries, mga pagkaon mahal, no? So muna siya, may worries, kabalaka na to, kung pa-eskwela pa ba nato itong mga anak, kabayad pa ba ta sa ato ang mga bayron nun, sa NECO, sa kuryente, sa tubig, sa internet, sa abangan nato sa balay, no? Makahuman pa ba atong bata og eskwela, ang mga worries, atong mga sala, no? Nga ato ang tipig-tipigan. So, and then ang mga responsibilities na to as padre de pamilya o ilaw ng tahanan, no? Ato anang ma-perform dapat sa atong family. And struggles can make the heart and body tired, no? Ang mga struggles na to. So, nabas natin mga kasi-klase nga mga struggles, mga circumstances na you feel na exhausted kay ka. You feel nga nganong ani man Lord, no? Nga nangalagad man kunimo na no, naatan man ka question ta sa ay mga kaigsunan, but dapat dili na to questionan ng Ginoo, no? Because God is good all the time. So mo kana mga kaigsunan nga usa ka na siya nga maka weak sa ato ang heart ug sa ato ang lawas kana mga klase nga problema, klase nga mga circumstances sa kinabuhi. So Jesus did not say fix yourself first, no? Wala nag-ingon ang Dios nga ato ang i-fix daan ang ato ang tagsa kinabuhi, no? Wala dingon ang Dios. Wala sa ningon fix yourself first. He simply said, come unto me, no? Ana ang Dios, come unto me. Duol ta sa Ginoo, no? Munay gusto sa Dios nga mo salig ta niya, mahimo tang independent sa Ginoo gikan sa mga gamayng butang hangtod sa mga dinagko mga butang, tanan nato nga mga ginapang pray, no? Tanan nato nga mga ginapang desire, tanan nato nga gusto maitabo, tanan nato nga mga ambition sa kinabuhi, tanan nato nga mga pamlano dapat iyagyag nato, i-share nato sa Ginoo, istorya nato sa Ginoo, iduol nato sa Dios, no? So come unto me, mo kanay gusto sa Ginoo, no? Kung ikaw
na physically exhausted na ka, emotionally and spiritually, duol ta sa Dios. This means we can approach Him in prayer. No? So, pamaagi na to nga makaduol ta sa Ginoo, pinaagi sa pagampo. No? Mo kanay isa ka pamaagi nga makaistorya ka sa Ginoo. Tanan nimo nga mga hinanakit sa kinabuhi, tanan nimo mga problema sa kinabuhi, tanan nimo nga gusto mahitabo nimo sa unahan, no? We come unto Him in prayer, no? Duol ta sa Dios pinaagi sa pagampo. So, and faith, we can approach Him in prayer. Kaduha, faith, no? Kinahanglan na atay pagtuo before ta nag-ampo mga kaigsuonan. Dapat process na nato ng faith. No? Pagka matinuohon atay pagtuo sa Ginoo, karon ato ang mga prayer dunggon sa Dios. Ikatulo, ang trust, no? Importante nga mosalig ka sa Ginoo na imong ginapang-ampo, imong ginatuuhan, ug imong ginasaligan nga mahitabo ka na pinaagi sa panabang sa Dios. No? And trust just as we are. Okay, wala kitay mahimo wala ang panabang sa Ginoo. No? Mugin natong ibutang sa tong naunag kasing-kasing. Kita sa may naabot na to sa tong kinabuhi, sa may na-achieve na to, sa may naabot na to ng mga ambisyon na to, na itong ginapangandoy before, 10 years ago, na hitabo sa mga kinabuhi, no? Na kapasar kag board exam, nahimo kang manager sa bangko, nahimo kang katrabaho kag government, nahimo kang government employee, nagsuldo kag nani na nindot imong business, nilambo imong business, no? Dili na pinaagi sa tong kagalingon nga abilidad, no? Because na ay Dios ana nagpaluyo sa tanan. Tagaan kag kaalam sa Ginoo aron mabuhat nimo imo ang mga pangandoy, ma-perform nimo imo ang the best. Kay gitagaan kag kaalam sa Dios, tagaan kag kapiskay sa Ginoo, no? Tagaan kag kabaskog sa Dios. Kay kung walay kabaskog sa panglawas, di nato ma-perform atong mga trabaho, di nato mabuhat ang atong mga gusto mahitabo, mga kaigsuonan, no? Nga mabalik ra gyud gihapon ta sa Ginoo, pasalamatan nato ang Dios. So, the promise, ang promise, ang gisaad sa Dios, I will give you rest, no? Tagaan ka og kapahulayan sa Dios is more than physical rest. More than physical rest na ang ihatag sa Dios ato. It is una peace in the heart, na ay tay kalinaw sa atong sa tagsa ka mga kasing-kasing. No? Nindot din na magpuyo ta na atay peace, peace in the heart. Malinawon ang imong kasing-kasing, malinawon ang imong nahuna, no? Puyo ka sa panimalay nga malinawon. So makapasalamat ka sa Dios, sa Ginoo, na makapasalamat ka sa tungkol nga Dios kay natay kalinaw. Kaduha, comfort in trials. Pinaka the best mga kaigsunan nga during trials ay comfort nga ihatag sa Ginoo, no? Because dili ta exempted sa gitawag nga trials kinabuhi. O kana nga mapasalamaton ta sa Ginoo nga tagaan ta niya comfort. Kung ikaw usa ka magtotoo sa Dios, usa ka Kristiyano, no? Tagaan ta comfort sa Ginoo sa dihang naa ka sa trouble sa imong kinabuhi. Ikatulo, strength for daily living, no? Ano kani mga saad sa Dios, tagaan kani kusog aron ma-perform nimo imo ang daily nga task, imong daily nga trabaho, na aron makahatag ka sa mga uh, panginhanglanon sa imo ang family, no? Through that work nga gihatag sa Dios sa imo, makapamalit ka mga pagkaon, makakuan ka, makatubil ka sa imong mga sakyanan, makapamayad ka sa mga utang, no? So tagaan kag kusog sa Dios in your daily living. Kaupat, assurance that God cares for us, no? Kanang I will give you rest, usa po na ka assurance nga ang Dios di ay ga kuan siya, naga-care siya, nagaatiman siya sa to ang kasatagsa ka mga kinabuhi, no? Giatiman ko sa Ginoo, giatiman ka sa Ginoo. Billions of people around the world, no? Basta ikaw nagatuo ka sa Dios, no? Tuo ka nga ay Dios nga nagalang sa langit ug sa yuta.
nga kita hinimo ta sa Ginoo, watay laing saligan kundi ang Dios, nagaatiman ang Dios atong tagsa ka mga kinabuhi, no? Even man gani atong mga tao nga wala kay ila Ginoo, no? Giatimanan sila sa Ginoo. Ang kana nga dapat pasalamatan nato ang Dios kay tagaag lugoy atong kinabuhi, napay kaluoy ang Dios mga kaigsuonan. And then ikalima, rest for the soul from fear and anxiety. No? Nindot kay mga kaigsuonan nga atong kalag di ay makapahulay nga mubati tag mga kahadlok, fear, kana anxiety, no? Sa kana siya ka promise sa Ginoo nga tagaan ta niya gi-rest, no? Maundang ta sa pag una-una og mga dili maayo nga makahatag og kahadlok, mahimo kang anxious nga nakay anxiety nga mahadlok ka. So usa ka promise na sa Ginoo, and then once mo promise ang Dios mga kaigsuonan, diha ka nang i-perform, tumanon ka na niya, no? Dili parehag tawo nga mosaad nga diha ka nang dili matuman ang promise, no? Sama sa ubang mga dili maayo nga mga politiko nga once mosaad dili matuman ang ilang pinapangsaad, pero kung ang Dios mosaad mga higala 100%, 101% tumanon ka na sa Dios, no? So mo kanay nakalangkob sa saad sa Dios nga mohatag siya kapahulayan sa atong tasatag sa mga kinabuhi, no? Una, tagatag peace in the heart. Ikaduha, comfort in trials. Ikatulo, strength for daily living. Kaupat, assurance that God cares for us. Ikalima, rest for the soul from fear and anxiety, no? Kapahulay nga atong kalag gikan sa mga kahadlok, mga kabalaka, mga anxiety, mga dili maayo nga mga pangunahuna, mga negative thoughts, no? Mga overthinker. So dili maayo nga mga pangunahuna. So tagaan tag kapahulayan sa Dios ana. Dili na to na mabati because nagasaad ang Dios nga tagaan kaniya kapahulayan. I will give you rest, no? So when we surrender our burdens to Christ, He gives strength that the world cannot give. Nakanindot mga kaigsuonan kung ato ang isurrender dahil ato ang mga burdens dito sa Dios, no? Butang sa Bible, casting all your burdens upon Him for He careth for you. I-surrender na to ang atong mga kabugaton diya sa Dios, no? Lord, I surrender all, no? Ikaw na ibahala, Ginoo, magapanglihok sa akong kinabuhi, no? Tagaan ta og giya sa Dios, sa bigyan na to ang Ginoo, no? Sa may mga hitabo karon sa imong kinabuhi nga dili mo masabtan, ihatag sa Ginoo. Because I'm sure masabton ta sa Ginoo. Tagaan ta og kanang guidance sa Ginoo. Masabtan na nato pohon mga higala. So when we surrender our burdens to Christ, He gives strength that the world cannot give. Tagaan tag kusog sa Dios nga dili mahatag sa kalibutan. Kaya kung sa kalibutan ta mga kaigsuonan, dire na puno sa klaseng mga panaglalis, panag-away, rivalry, competitions, no? Anang klase-klase ng mga pagpanglibak, pagpanghimaraot, no? Ito na ma-experience mga kaigsuonan. Maayo ra to sa atubang, but sa talikod, gibakbite na ka, no? Daghan kaayong mga klase ng mga cruel, evil nga pangtabo na sa kalibutan. Walang dili mahatag sa kalibutan kanang gitawag nga kusog, no? He gives strength. Ang Dios naghatag og kusog nga dili mahatag sa kalibutan. So sometimes the body becomes weak, no? Sahay nga to ang lawas because we are humans, bati tag kakapoy. Hallelujah. And becomes weak and mind becomes tired. Atong nahuna, no? Kapuyon, normal as human beings. But Jesus remains our place of rest. When people fail to understand us and problems become heavy, Christ still says, "Come unto me." Nindot kay mga kaigsuonan, no?
Sahay daw ang atong lawas, mabatig kaluyahon, ang atong mahuna, kakapuyon ta, kay daghan kitang worry, daghan kitang mga pangunguna. Wala pa nang panghitabo mo na gikapoy na ka, kay daghan kay kaginuna, kabalak ka. And but Jesus remains our place of rest. Pero ang ato ang place of rest is only Jesus, mga kaigsunan. Because when people fail to understand us, ato ang mga sa klase nga mga katawhan, ising katawo, dili nila masabtan ta, usahay di ta masabtan, dili ta masabtan nila, and problems become heavy, nakabugat ang atong mga problema. Christ still says, "Come unto me." Nagatawag yapon ang Dios, naga-invite yapon ang Ginoo katong tasatag sa mga kinabuhi nga moduol kaniya. Ana ang Dios, "Come unto me." No? So walay gipili ang Dios. He lovingly invite us na paduulon ta niya, "Come unto me." So, motong ginog ganina in 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon him, for he careth for you. Una nga gusto sa Dios nga ato ang mga burdens, ato ang mga kabugaton sa kinabuhi, atong itsa sa Dios. Ihatag nato sa Ginoo because gusto ang Ginoo nga imutang dependent kaniya kanunay. So, salamaton ta sa pulong sa Dios this evening. I hope natin makatunan. So, God bless and good evening.